Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Tuesday mga Lodi, no? So check nga natin, sorry mga Lods, kadarating ko lang, no? Kanina kasi nagtitrade tayo, kaya lang may pinuntahan tayo. So, pero may news na ako dito mga idol, matindi na yung mga news natin. Check ko lang kung nag-live si Boss Robo. Hindi, kasi Tuesday ngayon eh. Hindi. So ayun. So tinik lang natin kasi nag-trade tayo kanina bago tayo umalis, no? At sa crypto bubble natin, mga idol, naku, medyo nagda-drop tayo ngayon, pero sa one day natin, gano'n din pala, 'no? Hindi ko masyado namamalayan yung up and down kasi dito tayo nakatingin sa smaller time frame, 'no? So kanina nag-short long ay ito pala, o 'yan yung trade natin, last trade natin, 3 trades natin, 2-1, pero yung 1 natin halos $1 lang naman tinama. Kumbaga mali lang ako dito kasi sa Bitcoin ako nakapag-trade, hindi sa XRP, mga lods. So, kinancel ko agad. So, dito, kanina, 8:35:18 tayo, mga lods. Ngayon, naghahanap pa ako ng position, mga lods. Short tsaka long yun eh. Kasi nag-short tayo, dito ata, no? And then, nag-long tayo, banda dito. And then, yun nga, may pinuntahan tayo. So, hindi na tayo nakatuloy-tuloy. So, ngayon, titignan ko kung makakapos, kaya lang gabi na kasi. So, hindi ko alam mga lods. Siguro pag nakakita tayo ng chances na malupit dito, baka pumosisyon tayo bago matulog. So, mag-news na muna tayo, mga idol, no? So, check muna tayo ng ating balita. So, eto mga lods, kanina na nga nangyari, no? Bank of Japan hikes rates by 25 basis points to highest level since 1995. The BOJ raised rates to 1%, marking its highest policy rate in 31 years, extending Japan's historic shift away from ultra-easy monetary policy. BTC has seen a sharp 20 to 30% sell-off after each of the last 4 BOJ rate hikes. Will history repeat itself, mga idol? Kasi kung titignan nyo, mga Lodi, ito yung history ng Japan rate hike, no? So pag nagre-rate hike sila, halimbawa dito mga Lods, no? Bumaba ng 17%. Tapos yung second hike nila, July 2024, bumaba ng 25%. So nung January naman 2024, medyo malaki to, 28% ang binaba, at syempre mas malaki na dito. Support hike na 0.50 to 0.75, 30%. So ngayon, 0.75 to 1% to. So medyo malaki-laki to, mga idol. Pero kung titignan nyo, yung araw na nag-hike, mga Lodi, medyo umaangat pa ng konti bago mag-drop. Pansin nyo dito sa una. So sa una, pagka-hike dito sa candle na to, umangat pa siya bago nag-drop. No, dito rekta na agad eh. No, rekta baba. Dito umangat pa siya ng week na to. Kasi 1 week time frame to, mga idol eh. So kung titignan nyo, yung week na yan, umangat pa yan bago nag-drop. No, lalo na dito mga load, support hike natin na 0.5 to 0.75 basis points. No, kung tingnan nyo, 1 week to mga loads, week time frame to. So dito bumaba, and then tatlong candle, mga idol. Ibig sabihin isang buwan pa to halos, 'di ba? Tapos saka lang siya nag-drop, mga load. So etong ano natin ngayon, nag-drop siya kasi nakita natin nag-pump 'di ba? Tapos nung nag-rate hike, mga lodi, nakita natin bumagsak dito. Pero sabi doon nga sa chart na to, 1 week time frame to. So every candle dito is 1 week. So makikita nyo, may mga chance pa na nagkakaroon ng positive na week, no? After nung rate hike. So pwedeng maglaro pa yan dyan, pero overall, mga idol, pwedeng mag-drop siya sa mga susunod na linggo. Parang ganun, yung nakikita natin. So eto, dali lang go 1 hour time frame ko lang. Nung umangat siya dito, mga lods, eto kasi 50% to halos eh. Kung titingnan niyo dito, ayan kunyari umangat siya dyan, di ba? So binasag niya yung 50%, mga idol. Kasi kung dito natin kukunin yan, parang hindi siya aabot, aabot pa siya. Yan pala, 50% to kung dito. Saktong-sakto, 50% yan, mga loads. Tapos, hindi pa siya kumbaga isang beses lang siya naumpog dito and then nag-bounce. And then, pwede niya pang balikan to anytime.
Mga loads, no, nasa 1 hour time frame tayo, Puwede niyang balikan 'yan dito bago siya mag-bounce ulit diyan, if ever, mga loads, 'no. So, pero tayo kasi hindi ko na masyadong tinitignan 'yun kasi ano nga lang tayo, ano tayo, sabay tayo sa agos, maliliit lang tayo. Kita niyo naman 15, 30 USDT lang puwede na tayong mag-profit do'n. Kaya lang yung 15 na 'yun dapat mga nasa 30 yun, kaya lang umalis kasi ako kaya talagang pinrofit ko na. Baka maiwan ko matalo pa, eh. So, dito puwede pa 'to mag-bounce dito, eh. Ito sa support na 'to, mga idol. So, kung hintayin ko siya umabot dito bago ako mag-try pumosisyon ng long, mga idol, 'no, dito banda. Oh. Ngayon kapag 'di siya umabot diyan, ang, titignan naman natin dito is yung 50% nito. So, dito naman tayo. Ayan. So, ang mangyayari dito mga idol, kung dito lang, puwedeng, mag-bounce siya diyan, puwede na akong mag-short dito, if ever, or 'pag nag-break siya puwede tayong mag-long. Yun yung mahirap desisyonan, eh. Kailangan mo ng ano ron, ng confirmation. So, dito sa mga support, puwede na tayong sumagupa diyan mga lodi. So, magwe-wait lang tayo mga idol, 'no? So, check lang natin kung ano yung puwedeng mangyari, okey? Pero ayun ang record, 'no? 'Pag nagre-rate hike yung Japan, talagang, sa record mga lodi, bumabagsak yung market o lalo na yung Bitcoin, 'no? So, ayan. So, hintayin natin kung ganyan din mangyayari. Pero kahit na gano'n mga lodi, kahit na nagkaroon tayo ng rate hike sa Japan, nagkaroon pa rin ng positive, 'no, sa market ng Japan. Markets are totally disconnected from reality. Japan's Nikkei added 10 trillion yen to its market cap despite the rate hike and rates hitting 31 years high. So, maraming nag-expect, ako rin nag-expect ako na babagsak pa 'to, mga lods, Pero siyempre nakita nga natin kahit na isang linggo gumaganon-ganon and then saka babagsak. So, hindi natin mahulaan 'yun kung kailan 'yun mga idol. So, kailangan natin maghandalan do'n, mga lods, 'no? So, kung gusto niyo malaman ano 'yun, hintayin niyo na lang na bumagsak siya tapos ma-realize niyo, "Ay, ito na pala yung epekto ng rate hike. Abangan ko na lang yung recover." 'Di ba? So, gano'n, 'no? Pero tayo abang-abang tayo diyan, mga scalp-scalp lang tayo. Tapos dito naman, kumbaga magsi-swing trade lang tayo mga lods, 'no? Swing pababa, o kung sa tingin natin magsi-swing siya pataas, puwede tayong mag-position and then profit and then, 'wag nating mamahalin yung position natin ngayon. Ayun yung parang gusto kong anuhin sa sarili ko ngayon, i-improve, kasi minsan minamahal ko yung position ko, eh. Kumbaga feeling ko eto na yun, pero hindi pala dapat gano'n, 'no? Although alam ko na yun dati, na hindi ko lang talaga maiwasan, minsan lumasagi sa isip ko. So ngayon, kailangan natin na pairalin yun, 'wag nating mahalin yung position natin, kung profit na, gano'n. Gano'n dapat idol, oh, 'di ba? So punta na tayo dito, naku, eto mga idol, after ng, pag-aayos ng US at ng Iran mga lodi, kinita ni Trump ang G7, 'no, o yung, President Trump meets the Emir of Qatar at the G7 summit. G7 summit pala, ayan. Surrounded by the top cabinet members, si Sec Marco Rubio, si Sec Scott Bessent, si Howard Lutnick, and Susie Wiles. Qatar has been a great investor. Qatar is investing tremendous amount of money. As tinanong ko si Grok, ano ang goal ni Trump, 'no, sa meeting na 'to? So, ang sabi dito ni Grok mga lodi, ang pangunahing goal ni Trump sa meeting na 'to ay economic investment at regional stability sa Middle East, lalo na pagkatapos ng US-Iran ceasefire deal. So, sa Friday na 'yan mga lods yung pirmahan na 'yan, So, meron pa tayong ilang araw para dun sa Friday na 'yun, 2 days pa. Malay nyo biglang may mangyaring, 'wag naman sana, kasi ayaw din natin maudlot 'yun. Gusto natin maging okay na yung bakbakan sa Middle East, maayos na para bumaba na rin yung langis, 'no? Pero hindi natin masasabi, baka may gawing kakaiba si ano, si Bibi. Alam niyo naman si Bibi, 'di ba? Yung Israel, si Netanyahu. Sa video ng meeting, diretsong binanggit ni Trump sa Qatar has been a great investor. Qatar is investing tremendous amount of money in our country. Ito ang core message niya na may kasamang top cabinet official, 'no, para i-highlight ang
bilateral economic ties, no? Iba pang key goals batay sa context ng G7 summit. Middle East stability at Iran deal follow-up na. No, ang meeting ay bahagi ng G7 discussion sa Iran, Gaza at broader regional peace. Qatar ay key mediator. Pinupuri ng Emir ang Iran deal at tinatalakay ang post conflict, investment at security. Alam nyo pati yung sa ano sinama dito mga lods sa Gaza no sa Ukraine yung sa kaya lang di ko alam kung susunod si Putin diyan. Sa madaling salita, ang goal ni Trump dito ay economic wins para sa US. Ang pinakamalakas na emphasis ni Trump sa meeting habang sinusuportahan ng kanyang peace through strength agenda sa Middle East. Ito ay typical transaction diplomacy niya. Pera at stability kapalit ng partnership. Sa Qatar yan. So napakaganda ng plano ni Daddy Jan, mga idol, no? Tas eto pa mga lods, no? Dahil nga kasi maraming lumalabas ngayon na balita, no? Tungkol sa deal ng Iran at ng US. Maraming tama doon pero meron kasing mga fake news na lumalabas. Iran has agreed to never have a nuclear weapon. Totoo yan. Also, the story that US is paying Iran $300 million is fake news. No, kasi yung may mga binabalita na babayaran ng US ang Iran para sa damage, no, sa mga ginawa nangyaring bakbakan doon ng 30 million o alam ko na mga 200 plus million, no, mga ganyan nga, $30 million para doon sa damage na ginawa ng US sa Iran. May ganong lumalabas na news pero hindi daw yun totoo, mga lodi, no? Wag niyo kayo maniwala sa mainstream media. Nako, naalala ko tuloy yung ano kanina mga idol, sino nanood ng live mga lodi? Actually, nanood ako hindi ko alam nagulat na ako may live. So akala ko nga Blue Ribbon. Pagtingin ko, yung mga Marines pala nagsasalita, no? Sakto umpisa eh. Sabi ko, uy, ano to? Ang lupit nito. Sino to mga nandito? So nagsalita mga idol, no? Ang dami na naman binanggit mga lodi. Alam nyo, no problem sana dito mga idol kung totoo di umano, no? Kasi ang dami nilang sinabi dito, si Ramon Tulfo, si Arnold Clavio, si Kiko Pangilinan, Tito Soto, si Cheese Escudero kasama na nga kasi na-issue nga na dahil lumipat si Cheese kaya nabanggit ngayon siya sa maleta kasi ang dati daw na nakalagay doon si Loren Ligarda. Kaya lang nung hindi umalis si Loren, oy, wag na si Loren, sa atin 'yan. Si Cheese yung umalis, si Cheese na lang banggitin. Alam nyo mga lods, eto mga to, siguro hindi ko alam hindi naman siguro mga tanga-tanga tong mga sundalo na to, mga idol na naisusubo nila yung sarili nila dyan. Kasi matik yan mga lods, sa nagsasalita sila dyan, meron silang kaso after nyan, lahat ng mga pinagsabihan nila, lahat ng mga pinagbintangan nila, kakasuhan sila nyan, automatic. No? So ang sinasabi ng iba, mga lodi, ako rin parang ganun yung nasa isip ko na wala naman silang ebidensyang pinapakita. Yung mga picture na yun, for me, parang hindi matibay na ebidensya yun Kasi parang pinicturean mo lang yung bahay ni Cheese, 'di ba? Picture lang nung ganito ganyan. Kasi yung nag-comment nga si Sharon yung picture na pinakita daw nila doon, binlog pa daw ni Sharon yun, 'di ba? So parang ang nangyayari dito mga lodi, ang lumalabas sa kabilang panig na sinisiraan lang sila lahat, no? Naglalabas lang ng ganito para masira sila sa tao. No, naglalabas ng mga pinagbibintangan sila para masira sila sa tao. Tapos siyempre kahit na mag-reason out man sila, wala silang magagawa kasi parang naniniwala yung mga tao sa mga ex-marines, parang gano'n 'di ba? So, ang gagawin na lang nila, ididemanda nila yung mga ex-marines. Siyempre papabulaanan nila yung mga sinabi nitong mga 'to, na hindi ako nakatanggap diyan, kalokohan 'yan. So, ito namang nasa panig ng kabila, ang isipin naman malamang itatanggi niyo 'yun kasi alangan namang umamin kayo na binibigyan kayo ng maleta, gagawin niyo lahat para itanggi 'yun, ganito ganyan, ganito ganyan. So, baka nga nakaplano na yung palusot niyo, gano'n yung sinasabi ng iba. Pero eto ang naiisip ko mga lods, kasi kung hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines na 'to, talagang sinisiraan lang nila yung mga senador, pinagbibintangan lang nila yung mga iba pa, 'di ba? Yung mga may mga congressman din 'di ba ng mga nauna. Tapos yung mga anchor, sila Igan, no, si Arn, nabanggit din si Arn. Kung lahat 'yun mga lodi imbento lang para masiraan, kulong 'tong mga 'to mga lodi.
At once na mangyari yun, deserve nila yun, if ever. Pero, kaya nga sabi ko nung una, hindi naman siguro mga tanga-tanga 'to na isusubo nila yung sarili nila dun dahil lang diehard sila kay Duterte, 'di ba? Na magsisinungaling sila ganito, ganyan. O sabihin na nating babayaran sila ng malaking pera, no? Para sa pamilya na lang nila siguro. Kasi kung makukulong sila, wala talaga silang mapapala dun, mga idol. Kukulong talaga sila. Pero ang iniisip ko dito, mga rin yung mga lodi, merong twist. Merong twist ako naiisip dito. Malay nyo, itong mga pa-interview-interview na to, sinasadya nilang ma-trigger, no? Ma-trigger yung mga kalaban. Hindi sila kasi ang weird eh. Mga lods eh, ba't hindi sila nagpapakita ng mga solid na ebidensya? 'Di ba? Kasi sabi ko nga, paano kung hindi na maulit yung mga ganyan nilang mga ganyan nilang pa-interview kasi pipigilan na sila. 'Di ba maraming issue na gano'n, ilabas niyo na lahat para baka mamaya hindi na kayo makapagsalita sa susunod, ganito ganyan, 'di ba? Ang iniisip ko mga idol, etong mga 'to, meron talaga silang mga video ebidensya, call o voice recording o mga text recording na siguro punong-puno sila ng ebidensya kaya lang hindi nila pinapakita. Tini-trigger nila yung mga kalaban para makita. Alam mo yun mga lods? No, ano ko lang yun, hula ko lang yun. Kasi siyempre may mga abogado rin naman 'tong mga 'to, 'di ba? Kumbaga iniisip nila na, sige hayaan mo lang na sabihin nila na nagsisinungaling kayo bandang huli, saka natin papakita yung mga lahat 'yan, 'no? Kumbaga kasi once na pinagbintangan ka, ta's walang pinapakita sa'yo yung nagbibintang sa'yo, marami kang puwedeng ibato sa kanya, eh. Pero kung pinakita mo na agad yung ebidensya na ito ebidensya niyan, puwede na agad kontrahin yun dun pa lang, eh. Mga lods. So ngayon dahil, sabi nga nila, once na pinagbintangan mo 'yan, tataas yung emosyon niyan, magre-react 'yan, maggagawa ng baka kasamahan niya, 'di ba? Sabi nga nila, "When emotions are high, intelligence is low." 'No, so ang ginagawa nila parang tini-trigger nila yung kalaban nila na gumawa ng mali 'pag pinagbibintangan nila and then once na magbakbakan na talaga sa demandahan na kailangan ng ebidensya, meron silang ilalabas, parang gano'n. Yung naiisip ko dito. Pero kung hindi gano'n yung plano nila, gusto lang nila manira, kulong talaga 'tong mga 'to. Deserve nila makulong, mga idol, 'di ba? Kasi siyempre paninirang puri 'yun, mga idol, eh. Tsaka sa totoo lang, kapag may panig ka kasi, sarado na yung utak mo diyan. Hindi ka na makikinig sa opinyon ng kabila, do'n ka na lang sa kabila. Gano'n din sa kabila, 'no, maniniwala ka na agad sa sinasabi ng partido mo, hindi ka na maniniwala ro'n sa kabila. So etong mga nanonood sa atin kanya-kanya na 'yan mga lods, nakapagdesisyon na 'yan, nanonood pa lang sila kung sino yung tama at mali, 'no. So, hala ba't tayo tumagal dito dahil nawala tayo sa news natin. Naalala ko lang kanina mga idol 'no, pasensya na kayo, ta's dito na tayo, naku, dahil nga nabuksan na yung Strait of Hormuz mga lodi, first vessel passes through the Strait of Hormuz after a peace deal. India's shipping minister confirms LNG carrier Disha has safely transited the Strait of Hormuz with no congestion reported. A major early signal that global energy flows may be returning to normal following the US-Iran agreement. So, okay na. May mga nakakadaan na, wala nang komusyon, wala nang kahit ano. Ito yung first vessel na dumaan sa India 'to, mga idol, 'no. So good news na 'to mga lodi. Kumbaga sabi nga ni Trump, formality na lang yung pirmahan sa Friday, pero importante pa rin 'yun. Para nakasulat sa papel, mga lods, 'no. Pero okay na daw sila ng Iran. So titignan natin, mga idol, goods na goods pa rin 'yan. Naku, eto, Philippines. Nakita ko lang 'to. You can now pay XRP through the largest fintech platform in the Philippines. 94 million users are gaining access to faster, cheaper, and borderless payments. XRP is becoming real world money. O ayan. No? So, siguro good news yan kasi sabi ko nga sa inyo, kahit na may payments pa ng XRP rito sa Pilipinas, na sobrang dali, hindi ko gagamitin yung XRP ko pambayad, mga idol, 'no? Ayun yung sa akin. Pero goods 'yan, at least andiyan siya, 'no? Existing siya. So goods na goods 'yan. Federal Reserve basically just said the dollar role in global finance is finished. Rapid evolution of digital payment system is taking over. So parang naglalabas na ng statement yung Fed na parang mas
parang alam niyo yun, tinatangkilik na nila yung, digital payment system 'no, at parang, nakikita nila na sa future eto na yung magiging future, oh, 'di ba, parang gano'n. So yung fiat money o yung dollar, eh, medyo hihina, parang gano'n ata. Pero hindi naman kasi nakapeg pa rin sa dollar, eh, yung mga stablecoin. So ibig sabihin lang, magiging digital na tayo, mga loads 'no. Siguro kahit sa mga normal na tindahan, may mga scan-scan na lang dun 'no, "Ito yung bayad ko, pa-scan ko na lang, pang." Gano'n 'no. So wala na yung, mismong, fiat money. Pero medyo matagal pa siguro yun lalo na sa Pilipinas, mga lods. Siguro sa mga advanced country, gano'n na yung mangyayari. Pero sa atin, malabo pa yun, mga idol. Nearly 7 million of XRP shorts were liquidated in the last 24 hours. Bears, stop fighting it. XRP to the moon. So check ulit natin. Lodi. No? So hindi pa tumatama sa ating support, mga idol. Pero kasi ako bumabase lang ako sa mga news natin at sa history ng news. Pwede ring mali tayo kasi ako in-expect ko talaga ngayon for long term, sabihin natin mga 1 week o 2 weeks, makakaramdam tayo ng drop. Kaya ayun yung ating tsinitsempuhan. Pero sabi ko nga, hindi na importante kung swing trader ka, kasi 'pag gano'n-gano'n lang 'yan, eh. 'No, so ang ginagawa ko kasi pagka nakakaipon tayo ng ganito tulad kanina, $245 na 'to, eh. So kinuha natin yung $100 pinambodega natin. So natira tayo kanina, na ito na yung natira 'no. So ta-try ulit natin, dati nga 200 na yung pinambodega ko, eh, kaya lang medyo wala akong tiwala, nahirapan ako ngayon, 'di ko alam, eh, mga lods. So kailangan nating ano, may pondo muna tayo, mga idol. Kasi gusto ko mag-ano talaga, mag-trade ngayon, mga lods. So hintayin natin. Punta naman tayo dito. Naku, eto mga lods, eto para sa akin good news 'to. Kasi yung iba tinitignan na bad news 'to kasi yung RLUSD lamang ang nasa Ethereum. Ethereum remains the biggest home for Ripple RLUSD. Most of Ripple USD remains on Ethereum despite Ripple positioning RLUSD is a key product for the XRP ledger. But wala sa XRP ledger yung RLUSD? Ngayon, mga Lodi, about 879 million of RLUSD is currently resides on Ethereum versus 760 million on XRP ledger. So lamang lang ng konti per Protos. That means roughly 53% of stablecoin supply is on Ethereum compared with 47 on XRP ledger. Pero mga loads, kung titignan niyo yung kumbaga yung history, mga lo, kasi bago pa lang din yung RUSD. Ano na yan, paubos na ng paubos, papunta na ng papunta sa RLUSD. Worth nating Ethereum once hosted nearly 80% o 88% of RLUSD supply. Imagine dati 88% ng supply ng RLUSD ang nasa Ethereum, pero ngayon tignan mo na. 'Di ba? 53% na lang, 47% nasa XRP Ledger na. So paubos ng paubos yung supply ng RLUSD na nasa Ethereum at papunta na ng papunta yan sa XRP Ledger, mga lodi, no? So lumilipat din yan, mga idol. So ngayon medyo lamang pa rin. Pero soon malamang baka mapunta na yan lahat sa sa XRP Ledger, mga idol, no? Senator Loomis, 26 minutes to. Confirms 150 million funding for digital asset enforcement under Clarity Act. Senator Loomis announced a 150 million federal allocation dedicated to the tracking and prosecution of fraudulent actors within the digital asset sector, o yung mga actors, mga bad actors. The funding authorized under the Landmark Clarity Act provides law enforcement with the specific resources necessary to neutralize on-chain scams and systemic bad actors, o di ba? So may pondo, mga loads, para ma-detect yun o ma-neutralize yung mga scammer, at nasa loob yun ng Clarity Act, mga idol, di ba? So ano na talaga yan. For me, mababawasan talaga, matatanggal yung ibang scammer, yung mga manipulators, na. So ayan. Punta tayo sa sa mga comment nyo, mga lods, no? Check natin, check natin. Sayang kasi kanina talaga, oh.
Umalis kasi ako, eh, kaya pagbalik ko gabi na. Naputol yung ano natin, eh, momentum. Tapos momentum sa trade. Miyawsi, kapag ganitong walang puso sa mga comment si Idol, it means walang upload ngayong gabi. Meron. Pahiyaon di si Miyawsi. Na-late lang kasi may ginawa si Idol. Malabo, boss. Malabo, boss. Israel and America is one. Oh, mukhang hindi ka maniniwala na baka mag-away ang US and Israel, no? Sana lahat tayo mali, pati si David Schwartz mali din. Kahit si Jake Claver na lang tama. Tapos sa Vatican ako magsisimba at iiyak, sabi ni Manuel. Emmanuel, no? Si Jake Claver kasi medyo talagang sobrang bullish niya, mga idol, no? Sa XRP. Ang pinaka last comment niya ngayon is yung BlackRock, no? Ito-tokenize lang sa XRP Ledger, mag-tokenize yung BlackRock, tapos magpa-file ng XRP ETF, no? Ganun yung mga ano niya, eh. Tapos sa Swift, no? So kaya medyo sobrang bullish ni Jake Laver doon. Medyo nahihirapan ako. Kung tatama siya, maganda yun kasi syempre bullish, eh. Ang laki ng expectation ni Jake Laver, eh. Pero tayo kasi hindi malaki expectation ko pero hindi ganoon kalaki. Grabe naman kasi yung mga lods, eh. Pero hindi imposible yun, mga idol, Ayoko lang masaktan ng sobra kaya gano'n. Ibig sabihin din na balewala din yung inupo ni Trump sa Fed. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin din balewala yung utility ni XRP kasi pabagsak pa din. Ibig sabihin din balewala din yung mga ETF, balewala din yung pagpanalo sa case. So ibig sabihin walang paraan para tumaas si XRP, puro pang-hype para maliquidate ng mga traders. So kung ganyan yung nasa isip mo, idol, ano ka, pwede ka naman mag-trade, eh, 'di ba? Para pabor diyan sa sinasabi mo, eh, di mag-short ka pagka gano'n, 'di ba? Sa atin kasi situational, hindi siya yung panghabang buhay. Sa ganitong sitwasyon, oh, ito baka bumaba tayo dito, ganyan, 'di ba? Pero ba't ba tayo nag-iipon at nag-aano for long term? Kasi naniniwala tayo sa XRP, mga loads, 'no? Once na kaya nga sabi ko sa inyo, hinihintay lang natin yung Clarity Act, eh, 'di ba? Hangga't wala pa tayong Clarity Act, medyo puwede nating laruin yung market. No, kasi babase tayo sa mga balita, mama-manipulate pa nila 'yan, no? Makikita pa nating taas baba yan kasi sa trading tayo, no, nagte-trade tayo. Pero kung mapapasa na yung Clarity Act, dire-diretso na siya, slowly uptrend na, mahirap na mag-short dun. Depende, mga lods, kasi mahirap na nga daw magma-manipulate, eh. So, hindi natin alam kung mangyayari, first time yun, eh. Edwin Mangaba, shoutout, si Ernesto. Ayan, si Dextrens Channel, si King Shangsheng, si Jben. Grabing pump yan, yun na yun. Wala, bumagsak nga ulit agad, eh. Buti na nakasabay tayo. Glabis, ayan, sarap batukan ng leader ng Israel. Gusto na nga ni Trump na matapos yung gera, pero yung leader ng Israel, nagrereklamo pa si Bibi. So, si James Win. So, mag-short ba siya? Kapag nag-short na siya, mag-long naman tayo. Pwede, no? Parang siya yung ano, eh. Jim Cramer ng trade, eh. Pengway Coin, shoutout sa'yo. Si Ardel Navigator. No way. Lalagapok naman. Kumunoy talaga kapag gumalaw lalong lulubog. O, ayan. Tama ka dyan. Si Gerson, paldo na ba ang lahat, boss? Si Peng Kalag, shoutout sa'yo. Si John Robert. Boss Jib, ako sa G-Crypto ako bumibili ng XRP noon nang nakabuo ako ng 4 digits na XRP, tapos doon kasi gamay ko yung galawan papunta sa Trezor ko sa Bitget kasi ayaw ko mag-risk, di ko masyado kabisado, eh. Dito kasi sa G-Crypto kabisado ko na. Medyo pricey nga lang. Talagang pricey pala, salamat. Oo nga kasi mas mahal sa G-Crypto, eh. Sa GCash mahal ang fee. Pero kung komportable ka naman diyan, idol, nasa iyo 'yan. It's up to you kung saan ka nasisiyahan, idol. Suportahan kita diyan.
Si Romel Babiera, shoutout sa'yo. Si Cerezo, idol nag-drop ng kagabi ng 1.29, ngayon 1.23. Yes po. Si Aben Zeppelin, shoutout sa'yo. Si Cerezo, si Joynil, wala kagabi, biglang tumaas. Oo nga, dapat pala di ako nag-news paggabi, no? Para tumata. Idol, musta? Wala kagabi. Oo nga eh. Arnel Sapitanan, shoutout sa'yo. Si XRP holders, paliparin mo na. O yan, sana kaya natin yun. Mr. Ads, mag-staggered payment yan, Lods, pero nag-start na yan. Ano? Skylab, Stephen Andre, si Mr. Ads, si Obusan Junasan at si Santos Jandel ang nag-champion, mga Lodi, no? So overall mga idol, abang-abang tembang tayo ngayon. You know, papunta na sa support natin. Abang tembang tayo ngayon mga idol. At syempre, waiting at sana mangyari kaya to mga lods, no? Yung rate hike, no? Pero kita nyo nga dito, one week time frame yan. So, isang buwan pa yung lumipas bago naramdaman yung bagsak ng ng rate hike ng Japan. Imagine that, mga lodi. Isang buwan pa. O ngayon, no? Pero mataas-taas ngayon, mga idol eh. So, palaki ng palaki, oh. 17, 25, 28, 30, 34 o 35 to. Ang bagsak niyan, mga idol, no? So, yun ang news natin. Sana enjoy nyo ngayong gabi ang balita natin, mga lodi. Alam niyo naman, everyday pinipilit natin mag 2 videos a day, no? Para sa inyo, hindi tayo mahuli sa update, okay? So, kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, update, mga idol, crypto, trending, global, subscribe na kayo. At syempre, sana palambing mga loads, palike ng ating video. No, yun lang. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood. At what's up mga idol?